Patay ang isang bakwit sa Obando, Bulacan dahil sa posibleng usok mula sa nasusunog na Navotas landfill. Sa Cebu naman, balot din ng haze ang marami lugar. Nasa frontline na balitang yan si John Roa. Maalikabok, mausok at marumi. Ganyan ang hangin na buwabalot sa ilang lugar sa Cebu na kung tawagin na haze. Kaya ang mga tao sa kalsada, naka-face mask. Alarma po ito dahil alam mo na, lalo na sa amin na medyo matanda na, kasi sa mga bata. Ayon sa Environmental Management Bureau ng Central Visayas, very unhealthy ang kalidad ng hangin sa Cebu. Ngayong araw, umabot na sa 177 ang Air Quality Index, malayo sa normal na 100. Ayon sa isang eksperto, maraming sanhi kung bakit nagkaganyan ang hangin sa Cebu. Usa na niya na ang vehicular emissions. Kabilang na ang vehicular emissions at industrial emissions. Sa Nagkaroon pa ng sunog na naka-apekto rin sa air quality. Atay mga sunog. So usa po na siyang contributor. Malagi rin ang epekto ng matinding init, ng temperatura at ng global warming. Rason kaning pag-init sa atong temperatura. Nagpaalala naman ang isang cardiologist sa panganib ng haze, lalo na sa mga may respiratory condition gaya ng hika. Kapag na-trigger ang kanilang underlying na kondisyon, maaring matrigger din ang atake sa puso. Sa Metro Manila, makapal din ng haze. Ang Quezon City LGU nga nag-abiso sa mga residente na magsuot ng face mask at limitahan muna ang paglabas bunsod ng mababang air quality sa lungsod. Patuloy na nagtatala ng unhealthy hanggang very unhealthy na kalidad ng hangin sa karamihan na lugar sa lungsod. Ayon sa ilang report, nakaapekto dyan ang nasusunog pa rin Navotas landfill na higit isang linggo nang inaapula. Sa kasamaang palad, isang evacuee sa Obando, Bulacan ang nasawi dahil sa hirap sa paghinga. Nanuluyan sa Obando National High School ang 54 na taong gulang na babaeng residente matapos ilikas. Umabot na rin kasi sa kanilang lugar ang usok mula sa landfill. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Bagamat marami nang iniinda sa katawan, posibleng dahil daw sa usok kaya lumala ang kondisyon ng matanda. Sa ngayon ay sinusuri na rin ang lagay ng lahat ng mga residente sa evacuation center. Ayon naman sa the Philippine Space Agency, umabot na hanggang Bataan ang usok mula sa landfill. Nagbabalita mula sa frontline, John Roa, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.